ang dugo'y mahalika. Likas sa aking puso at hikain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Bago nating listeners, at saka ito ay pagbabalik-aral doon sa mga nakakalimot nating mga taga-pakinig, ay maski na ang isyong ito ay hindi na kailangan pagtalunan pa, base na rin sa ating mga tinalakay, at hindi na kailangang patunayan ayon sa ipinag-uutos ng batas, ay kailangan pa rin nating liwanagin alang-alang na lang sa kabatiran ng milyong-milyong Pilipino. Ito yung mga Pilipinong nabulagan. Talagang hindi tinuro sa atin ito sa ating history, itong ating tinatalakay dito, yung nauukol sa boundary o hangganan ng Pilipinas, na ito pala ay sinasakop ng isang titulo lamang. Na ang titulo ngang ito ay ang Las Islas Pilipinas, na noong May 18, 1991 ay naging titulo Propiedad de Terrenos Royal Decree 01-4. Itong titulong ito. At ito naman ang ginawang basihan na sinasakop ng bansang Pilipinas doon sa Treaty of Paris noong December 10, 1898. Kaya inilalahad natin dito ang petsa para makita nila yung yung mga pangyayari na noong May 18, 1991, yung Las Islas Pilipinas na inisyu ni King Philip II para talian ang ating bansa, ay dinamit sa Treaty of Paris noong December 10, 1898 para ilahad yung mga tinatawag natin pong technical description na nakalahad doon sa Article 3 ng Treaty of Paris. Tingnan nyo, kung meron kayong hanapin nyo sa sa Wikipedia, yung Article 3 ng Treaty of Paris. At ito ay pag-uugnag-ugnayin ay malabas ng boundary na sinop ng ating bansa ayon sa International Treaty Limits and Territorial Waters ay kapareho o katulad mismo na sinasakop ng Titulo Propiedad de Terrenos Royal Decree 01-4 na noon ay tinawag na Las Islas Pilipinas. At ang kasagsagan ng laban natin sa China, tatandaan ko yan, 2012, si Roy Lugoles pang namumuno rito. At ang kasagsagan ng laban natin sa China noon sa Scarborough Shoal, ay itong titulong ito mismo ang ginamit ng ating gobyerno upang ipaalam sa buong mundo na tayo talaga ang nagmamay-ari sa Scarborough Shoal. Ito, uulitin-ulit natin na itong kinalang ito, maliban sa Treaty of Paris, ay ito ay meron pang isang nagpahayag talagang ang Pilipinas sinasakop ng isang titulo. Ano pa ang matotoo sa isang titulo lang talaga ang sumasakop sa buong Pilipinas? So, ulit-ulitin natin kasi parang hinahasa natin ang isip ng ating mga kababayan Parang sa itakyang kailangan, hindi pa pwedeng isang pasadahan lang yan. Kailangan ulit-ulitin mo para tumalim. Ito, ayon sa Groliers International Dictionary sa pahina 984 ng page para makita nila ay ganito ang paglilinaw. Republic of the Philippines, in Spanish, Las Islas Filipinas, the Philippine Islands, from Felipe, King Philip II of Spain. Napakalinaw na nila. Itong inilahad natin, mahirap na nilang pabulaan ito. Ito, nasa treaty, na isang titulo lang ang sumasakop sa bansang Pilipinas at nailahathala pa ito sa isang international dictionary. Ito ngayong Groliers. At dahil sa mga inilahad nating kasaysayan na dito inihango ng ilang jurisprudence
ang titulo ng lupa na sumasakop sa ating bansa. Bagamat ang ating bansa ay binubuo ng magkakahiwalay na mahigit na 7,000 isla, ito ay lumalabas na nag-iisang tituladong propiedad, hari ng tinatawanan ng ating mga kalaban eh. Ha? Ang sabi nga ng isang kalaban natin, nasa Bisaya, teka muna, hanggang dito ba sa Bisaya eh? Sakop pa ba ito ng inyong titulo? Kaya ito binalik-aralan natin ito para ipaliwanag na hindi lang Bisaya, pati Mindanao, pati Luzon, pati yung mga territorial waters na yan, sakop ng titulo. Ito ay pinasok sa Treaty of Paris ng Article 3 ng Treaty of Paris. Pabubulaanan, mga katotohanan ito. Oo, at dahil sa katotohanan ito, ay mahihirapan na pabulaanan ito, maski ng korte. Sapagkat ang korte ay tinalian ng Sections 1 and 2 of Rule 129 of the Rules of Court. Sa Rules of Court sa Section 1 and 2. Ng Rule 129. Ano ba ito? Ito yung nakalahad dito. Ito yung mandatory judicial notice. Kapag sinabing mandatory ka, ito ay sapilit o ang pag-uutos na dapat tanggapin ng korte. Ayun yan, kaya tinawag na mandatory judicial notice. Tanda natin, babalikan ulit natin, ibig sabihin ng judicial notice, pagtanggap ng hukuman sa ilang mga katotohanan na hindi na pinagtatalunan at hindi na kailangang patunayan. Kaya ang hirap kapag ang judge ay hindi talaga maalam sa kasaysayan ng ating bansa sapagkat tayo na ang nagsasaad ng katotohanan batay sa historya, batay sa batas na pinairal sa ating bansa ukol sa palupa. Para bang tayo pa nagiging katawa-tawa, ay inuulit-ulit natin para hintuan na natin, tapusin na natin itong para bang lumalabas tayo ay nagiging katawa-tawa pagdating sa sa hukuman. Kailan ba nagiging mandatory ang isang judicial notice? Iniliwat na natin ito sa Tagalog. Ang korte dito ay dapat tanggapin o isaalang-alang ang judicial notice na hindi na kinakailangan pa ng pagpapakilala o pagpapakita ng ebidensya. Tinatawag nating judicial notice kapag ito ay mandatory. Ang isang halimbawa, ito nagbigay sila ng halimbawa rito ay ang pampulitikang saligang batas at kasaysayan ng Pilipinas. Kapag sinabing pampulitik, ito ay ukol sa pamahalaan. Kaya ito ay talagang kinukuha natin ang ibig sabihin ng mga tinatalakay natin. Dito yung isang sinabi nila, kailan ba nagiging mandatory ang isang judicial notice? Ayun nga, sinabi natin yung pampulitikang saligang batas at kasaysayan ng Pilipinas. Paano ba nagkaroon ng pampulitikang sistema ang ating bansa? Tayo nagtatanong lang, babasahin ulit natin yung inadapt ng ating tatlong konstitusyon. Ito yon, ang Regalian Doctrine. Ito yung pangharing doktrina, aral o turo, ayan ang Regalian Doctrine, ay ipinakilala sa ating politikal na sistema. Ito yung ukol sa pamamalakad ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtuklas at ng pananakop sa ating bansa noong ika-16 na siglo. Sa ilalim ng konseptong ito, ang buong kalupaang teritoryo na nakilala bilang Kapuluang Pilipinas ay nakuha at pumasa kapangyarihan ng hari ng Espanya. Ang hari bilang Pangulo ng Estado ay may pinakamataas na kapangyarihan o natatanging may-ari sa lahat ng ating kalupaan. Ang linaw ang hari bilang Pangulo ng Estado ay may pinakamataas na kapangyarihan o natatanging may-ari sa lahat ng ating kalupaan, katubigan, mineral, at iba pang likas na kayamanan. Antindi nito. Etong inilalahad dito. Kaya ay papaano nyo pa sasagkaan na talagang ang hari ang nagmamay-ari ng lahat ng kalupaan, hindi lang kalupaan, pati katubigan. Kasi nagkakaroon pati lang mga pagtatalo rito, pati tubig sa dito. Kaya natin nililiwanag bakit? May kadugtong pampaliwanag. Ang judicial notice sa kanyang angkop o wastong kalarangan ay pinapalitan o hinahalinhinan nito ang ebidensya sapagkat ito na ang tumatayong patotoo at ginaganap na nito ang adhikain ng isang ebidensya at upang ang ebidensya
ay hindi na kailanganin. Itong titulong lumalabas, ito ay mandatory judicial notice sapagkat base dito sa ating paglalahad, ito ay hindi na dapat pagtalunan eh. Kaya nga tayo naging isang bansa dahil pala tayo ay tinalian ng isang titulo ng lupa. Na nilinaw ng titulo ng lupa, ito ho yung tinatawag dating Las Islas Pilipinas at ito ho ay inamendahan ng isang titulo, pangalan ng isang titulo, ito yung Titulo Propiedad de Terrenos, Royal Decree 01-4 noong 1891. At noong 1898 naman, ginamit itong titulong ito para ilahad yung boundary na sinasabak talaga ng Pilipinas. Ang korte, dapat, hindi na. Dapat, pumalag. Hindi na dapat ito pagtalunan sa korte. Ukol dito, pag inilalahad natin ating Spanish title land, Titulo Propiedad de Terrenos, dapat unjudged, alam na, ako pala naging Pilipino dahil dito sa, sa titulong ito tayo ay pinagtatawanan pa. Ngayon, hinahanapan tayo ngayon sa korte ng isang, titulo. Ipipresent natin ito. Bihin nila, magtatawa. Spanish title judge, Spanish title. Hawak nung witness. Pinagtatawanan pa tayo kasi Spanish title daw. Kasi nga, ang akala nila, ang Spanish title, pinawalang visa ni Marcos noong 892, noong 1977, May 28, 1977. Dito kaya sila, nalito. Kat napakalinaw, doon sa PD 892 ni Marcos, ito, pinahihinto lang discontinuance ng paggamit ng Spanish title doon sa land title registration proceeding sa ilalim ng torrent system. Kasi, kaya si Marcos pinahinto yan, may isang napakabigat na dahilan. Sapagkat, tatandaan natin ulitin-ulit, hindi mabigat na dahilan. Nakita nila na bakit hanggang ngayon, 1976, wala pang hinto pagpaparehistro ng Spanish title. Samantalang, 1903 nang umpisa ng torrent system. Ito yung pagpaparehistro, muling pagpaparehistro ng Spanish title. 73 taon na lumilipas. Bilan lang sa kamay ang may hawak ng Spanish title. Bakit hindi pa natatapos? Ayun pala, sa investigasyon ni Jolly Bugorin at saka ni Antonio Nableha, itong mga hayupak na mga land grabbers para ginamit, nagfabricate sila ng mga Spanish title para mairehistro. Sapagkat, tatandaan ho natin, ayon sa batas, sa ilalim ng torrent system, ang mga certificate title, ayan ay OCT o TCT, ini-issue yan sa visa ng isang Spanish title. Kung sinabi nyo pinawalang visa, ang lahat ng Spanish title, laknos, ang OCT, TCT, wala ring lahat visa yan. Sapagkat ayon sa batas, sa ilalim ng torrent system, ang isang certificate of title ini-issue sa visa ng isang titulo ng lupa. Ng Spanish title. Sabihin mo, walang visa yung Spanish title. Mga OCT at mga TCT yan, magkakagulo. Sa ating pabor tayo dyan. Sapagkat pwede tayo makisawsaw sa pag-aangkin ng mga lupa. Lahat tayo mahihirap. Sa atin, kung tutusin, lahat tayo mahihirap. Magkakaroon na. Pamamatay dito, grabber, si mga politiko. Wala na sila dahil mas marami tayong mahihirap. Pero hindi ganyan. Kaya tayo nagkaroon ng batas. Nagin natin ulit, yung visa, gaano ba ka-visa, yung Spanish. Bukas ay subaybayan nyo ulit ang ginagawa natin mga pagtalakay nito. Maraming salamat sa inyo at gayon din sa lahat ng ating. aking puso at hikain kay ganda sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may
buhay.